Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, March 6, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Simula sa Lunes, ika-9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Dahil sa inaasahang mataas na presyo ng krudo, ilang tanggapan ng ehekutibo, 4 na araw na lang ang trabaho kada linggo, alinsunod sa utos ng Pangulo. Mga suspect sa basag kotse modus sa isang cafe sa Katipunan. Timbog sa follow-up operation ng QCPD. Mga paalala sa publiko para makaiwas sa basag kotse gang. Alamin. DOTR. Isinailalim na sa disinfection ang mga bagon ng MRT matapos magkomento ang isang pasahero mula sa kagat ng ipis. Mahigit 1,000 Pinoy naniniwalang mas maiging sa bahay lang ang mga babae kaysa nagtatrabaho ayon sa 2025 SWS survey. Sa Good Vibes, mountaineers na nag-viral matapos akyatin ang Mount Kamuning nagbalik bilang mga astronaut para sa kanilang one last climb. At sa showbiz, 2 hit serye na gabi-gabing sinusubaybayan sa A to Z Prime Time, magpapaalam na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nahuli sa follow-up operation ng mga pulis ang grupo ng mga kawatan na sangkot sa basag kotse sa isang cafe sa Katipunan Avenue, Quezon City. May paalala ngayon ang mga otoridad sa mga motorista tuwing paparada para hindi mabiktima ng ganitong krimen. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Isang tungkab lang, basag agad ang bintana ng isang SUV na nakaparada sa tapat ng isang kapihan sa Katipunan Avenue noong February 25. Wala pang 5 segundo, nakuha agad ng suspect ang target na bag. Hindi pa nakontento at bumalik pa para sa katabing itim na SUV. Nadaanan pa po nila muna yung dalawang sasakyan. Tapos sa kanila binalikan. Nung alam nilang may chance sila na kaya nilang basagin yun kasi magkadikit, sir. So hindi agad makikita yung tao na nasa gitna. Matagal ng modus ang basag kotse at nagiging talamak na naman. Sa backtracking ng mga CCTV at investigasyon, nasa kote noong March 3 ang 4 na salarin ng basag kotse. Sir, yung dalawa dyan, sir, actually nasa ano na po yung dalawa. Leak diagram na po ng QCPD yung dalawa dyan, sir, na dati nang gumagawa ng ganyang modus since 2019, sir. Yung dalawa dyan, sir, is bagong sibol na lang kung tawagin. Na-recover sa mga sospek ang mga gamit na ninakaw mula sa sasakyan na nagkakahalaga ng 80,000 pesos. Nakausap ng balitang A to Z ang mga kawatan. Susundutin lang po sa gilid yun, sir. Sabay mababasag na po yun. Tapos itutulak na po yun, sir. Humihingi naman ng tawad ang isa sa mga sospek sa kanilang mga naging biktima. Sana po mapatawad po ako ng mga nabiktima namin, dala lang po ng mga kailangan dahil po sa hirap ng buhay. Kasi po kulang na kulang po yung sasahurin na minimum na 700 para sa 2 may anak, sir. Pambayad pong kuryente, pambayad po ng tubig, kapos na kapos po talaga, sir. Payo ngayon ng kapulisan sa publiko para hindi maging biktima ng basag kotse. Mag-park lagi sa mga well-lighted at mataong lugar. Mas makakatulong po talaga, sir, na huwag na tayong mag-iwan ng gamit sa loob ng sasakyan na pwedeng makita sa true light po sa gabi, yung ginagamit po ng mga pulis na ilaw na sobrang lakas, sir. Tumatagos po kasi sa mga tinted yun na sasakyan. Nasa kustodiya ng QCPD Police Station 8 ang 2 motor ng mga sospek na ginamit na getaway vehicle at maging ang 4 na sospek.
Sinampahan na ang mga ito ng kasong theft at na-inquest na rin sa Quezon City Regional Trial Court. Para sa Balitang A to Z, Tim Salinas. Arestado ng Bureau of Immigration ng isang Korean national matapos madiskubri ang umano'y scamming hub sa isang operasyon sa Angeles City, Pampanga. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad na may operasyon ng online scam na target ang mga dayuhang biktima, kabilang ang mga Korean nationals. Sa operasyon, natagpuan din ang 11 iba pang Koreans na nasa kani-kanilang workstation at gumagamit ng mga digital equipment na pinaghihinalaang para sa scam operations. Dinala ang mga naarestong dayuhan sa Maynila para sa booking at documentation at ngayon ay nakadetine sa Immigration Warden Facility habang hinaharap ang kanilang mga kasong deportation. May ilang agam-agam ang grupo ng mga employer sa hirit na 4-day work week o kaya work from home setup para ibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo dahil sa Middle East crisis. Siniguro naman ng concerned agencies na pinaghahandaan na nila ang worst case scenario. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Ayon sa employers group, kailangan munang pag-usapan ang minumungkahi ng ilang mambabatas na 4-day work week o kaya work from home setup na paraan para ibsan ang epekto ng pagsirit sa presyo ng gasolina at diesel dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Employers Confederation of the Philippines o ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., mas marami sa sektor ng paggawa ang hindi kaya o mahirapan na magpatupad dito, gaya sa manufacturing at construction. 90% na ating enterprises are micro. Sila yung mahihirapan. Kailangan siguro not compulsory. If it is voluntary, then people can adjust. Companies can adjust. No? There are some companies that simply cannot do it. No? Ikinakatakot kasi ng ilan na maapektuhan ang pasahe dahil sa mataas ding presyo ng produktong petrolyo. Pag tumaas yung gasolina, medyo malulugi na kami ng konti. Kasi bawas may estudyante din kami. So lahat doon mawawala na, makakat na. So mababawasan na yung income namin. So lahat na doon, talo na kami. Pero hindi anya pwede sa linya ng kanilang trabaho ang work from home setup. Kasi kailangan talaga namin magbenta through personal, hindi through online. Kung 4-day work week naman, siya anya ang mas short sa budget. Ang call center agent naman na si Angela, pabor sa work from home setup. Kasi mas mas convenient and mas makakasave ng aside sa time, money din. Panawagan ng employers group sa pamahalaan, gumawa ng long-term solution lalo't productivity na mga manggagawa ang nakasalalay sa usapin. Tanggalin mo yung mga taxes on fuel and electricity, yung VAT. Tanggalin mo yun. So kahit tumaas yung at least mamimitigate yung pagtaas ng fuel. Tiniyak ng Department of Energy na pinaghahandaan nilang worst case scenario ng Middle East tension, lalo't may epekto ito sa sektor, partikular sa presyuhan sa imported fuel. Kabilang sa prioridad ng ahensya ang pagsiguro sa sapat na supply at pagpapanatili sa presyo ng imported fuel at kuryente. We have to decide what are the interventions that we will do that the objective is to keep the price of electricity low. There's pressure points na ngayon with LNG, coal going up, diesel really going up also. So, and not only that, it's the supply also na medyo baka may ma-disrupt yung supply. So we're really studying everything. Patuloy din ang pakikipag-usap ng ahensya sa oil companies para hindi isang bagsakan ang pagpapatupad ng dagdag singil sa produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kaugnay niyan, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Biyernes ang implementasyon ng 4 na araw na work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Simula na po yan sa Lunes, March 9. Yan ay para pa rin makatipid ang pamahalaan at maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo.
Samantala, plano ng Philippine National Oil Corporation na bumili ng karagdagang 1 milyong bariles ng reserbang diesel para sa bansa. Ito'y para pa rin ibsan ng epekto o bigat ng epekto ng krisis sa Middle East sa presyo ng langis at sa mga susunod pang panahon sakaling lumala pa ang tensyon. Ayon kay Department of Energy Director Attorney Rino Abad, planong ibenta ito sa mga kumpanya ng langis ng walang tubo para makatulong ang gobyerno sa pribadong sektor na makapag-supply ng diesel. Mananawagan ng kapayapaan at pagpigil sa lumalalang tensyon sa Middle East si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na pagbisita sa United Nations. Ayon sa Department of Foreign Affairs, magtutungo sa New York, USA ang Pangulo mula March 8 hanggang 11 para sa isang working visit na ika-6 na niyang pagbisita sa Amerika mula nang maupo sa pwesto. Sa kanyang magiging talumpati sa UN, inaasahang mananawagan ng Pangulo para sa paggalaw paggalang sa international law, humanitarian law at pagbalik sa negosasyon para sa kapayapaan. Dadalo rin si PBBM sa ika-70 sesyon ng UN Commission on the Status of Women kung saan tatalakayin niya ang pangako ng Pilipinas na itaguyod ang karapatan at kapakanan ng mga kababaihan at kabataan. Nakatakda rin siyang magsalita sa isang special session ng UN General Assembly at makipagpulong sa UN Secretary General na si Antonio Guterres. Ang UN ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. Nananawagan ang National Security Council sa lahat ng mga Pilipino na maging maingat at mapanuri sa anumang alok na trabaho na posibleng gamitin sa paniniktik o pang-espiya sa pamahalaan. Kasunod nga ito ng kumpirmasyon ng NSC na 3 Pilipino ang umaming nakapagbigay umano ng mahalagang impormasyon para sa China. Kabilang dyan ang impormasyon ukol sa resupply mission ng Philippines sa West Philippine Sea. Tinukoy ang 3 bilang isang tauhan sa Department of National Defense, sa Philippine Navy at isang malapit na tao sa isang Philippine Coast Guard officer. Hindi naman na idinetalye ng NSC ang umano'y Chinese espionage operation sa bansa, pero tiniyak na hindi seryosong banta ang mga nakuhang impormasyon. Una nang itinanggi ng Beijing ang alegasyon na may pinasinumulan itong pang-espiya sa bansa. Titingnan natin lahat. This is national security matter. At sisiguraduhin naman natin na hindi hindi magiging matagumpay yung anumang espionage effort nila sa ating bansa. Muling iginiit ni dating Senator Antonio Trillanes IV na may mga grupong nasa likod ng 18 umano'y ex-Marines na nagpaparatang na tumanggap siya ng $2 milyong para sa mga investigador ng International Criminal Court. Ayon kay Trillanes, pinag-iisipan na ng kanyang legal team ang paghahain ng karagdagang mga kaso laban sa mga naturang individual. Giit niya, layunin ng mga nagpaparatang ang destabilisahin ang kasalukuyang pamahalaan, lalo't malaking pondo umano ang ginagastos para ikalat ang issue at mapatalsik sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binanggit din ng dating senador na posibleng makikinabang si Vice President Sara Duterte kung matutuloy ang umano'y planong pagpapatalsik kay PBBM. Bagamat inamin ni Trillanes na may mga pagpupulong siya sa mga kinatawan ng ICC, mariin naman niyang itinatanggi na may nangyaring suhol o pagbibigay ng pera sa mga investigador ng naturang hukuman. Ipatatawag ng National Bureau of Investigation sa March 11 ang 18 nagpakilalang ex-Marines na nagpaparatang na naghatid ng iligal na pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, iniimbitahan din nila ang notary public na nagpatibay sa affidavit na inihain ng grupo. Ayon sa ahensya, susuriin sa investigasyon ang personal na background ng mga nasangkot, ang kredibilidad ng kanilang pahayag at kung may direkta ba silang partisipasyon sa umano'y mga kaso ng panunuhol. Nagawa ng NBI investigasyon matapos silang i-deputize ng Ombudsman para suriin ang mga paratang.
Pati yung notary public dito, inimbitahan namin kasi may nakita kaming some angles that we cannot discuss publicly. Pero kailangan dahil na-notice namin Las Piñas yung notaryo eh. And the personality na nagnotaryo, tiningnan namin yung mga leads, no, pati social media accounts. So, narinig ko naman sa balita, si Attorney Balikod, sinasabi nila na willing nilang harapin kahit anong investigasyon. Kasama rin yata dating congressman, dating congressman Mike Defensor, na kung ano yung magpapatawag, kahit sino magpatawag, handa silang humarap. At kaya nga, dinadala na namin yung mga subpoena para maging opisyal yung investigasyon. Another Filipino pride. Umani ng papuri ang singer na si Gary Valenciano matapos mapansin ng orihinal na kompositor ng kantang I Will Be Here ang kanyang pag-awit kasama ang Mapua University Choir. Sa Instagram, ibinahagi ng Valenciano na nagbigay siya ng talakayan sa Mapua University sa Intramuros, Maynila para sa kanyang face-to-face advocacy noong Pebrero at sumabay siya sa pag-awit sa Mapua Choir na umaawit ng sikat na wedding song. Ayon kay Valenciano, naging isang precious at unexpected moment ang pagkakataong yun. Samantala, napansin naman ang performance ng American singer-songwriter at Grammy winner na si Steven Curtis Chapman na siyang sumulat ng kanta at sinabing unang beses niyang marinig ang isang choral version ng I Will Be Here. Orihinal na inilabas ni Chapman ang kanta taong 1989 sa album niyang More to This Life, habang nirecord naman ni Gary V ang sariling bersyon noong 2003. Susunod, mahigit 1,000 Pinoy naniniwalang mas maigi sa bahay lang ang mga babae kaysa nagtatrabaho ayon sa isang survey. At matapos magkomento ang isang pasahero mula sa kagat ng ipis, MRT3, ano ang aksyon? Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Balitang A to Z. Mas paiigtingin ngayon ng MRT3 ang kanilang sanitation, disinfection at pest control measures sa lahat ng bagon ng mga tren at estasyon. Ito'y matapos ngang mag-viral kamakailan sa social media ang nakita umano na maliliit na ipis sa loob ng isang bagon. Layunin ng mas striktong pest control na matiyak ang malinis at ligtas na biyahe para sa commuters. Ayon sa pamunuan, ginagawa ang regular na paglilinis at inspeksyon bilang bahagi ng maintenance program ng MRT3 kasama ang kanilang maintenance provider na Sumitomo Corporation. Naglabas naman na ng notice to explain laban sa Sumitomo ang pamunuan ng MRT3. Agad namang sumailalim sa agarang inspeksyon at disinfection ang nasabing train set. Happy International Women's Month sa lahat ng mga matatapang at mahuhusay na kababaihan sa buong mundo. At kasabay ng pagdiriwang na ito, muling napag-usapan ang gampanin at kakayahan ng mga babae sa lipunan, sa pamilya at sa ano pang larangan. Ang Balitang A to Z, hatid ni Naomi Almojano. Hindi ka basta babae lang, babae ka at kaya mo. Yan ang taon-taong mantra ng mga kababaihan tuwing ipinagdiriwang ang International Women's Month, ang buwan kung saan mas lalong isinusulong ang women empowerment. Pero sa kabila ng mga pagsulong ito, tila hindi pa rin ganun kabukas ang lipunan sa kakayahan ng mga babae. Sa isinagawang 4th Quarter 2025 SWS survey sa tingin ng mga Pinoy na gampanin ng kababaihan, nanatiling tradisyonal at konserbatibo ang pananaw ng nasa 1,200 na individual na sumagot nito. Lumalabas sa resulta na mas pabor silang sa bahay lang, hindi nagtatrabaho at nag-aalaga lamang ng anak at pamilya ang mga babae. 83% ang sang-ayon dito. Ang mga Gen Z, umalma sa survey na ito. Women are not only for household chores, but they are open to many opportunities outside this
bubble that they keep us in. We shouldn't limit ourselves to that. We have so many things to explore, so many opportunities out there. Sa taunang International Women's Summit ng isa sa leading mall sa bansa, ibinida ng ilan sa mga mahuhusay at matagumpay na kababaihan ang galing at kakayahan ng mga babaeng makipagsabayan sa anumang larangan. For more than a century, women around the world have been pushing boundaries, opening doors, and expanding what is possible for generations now and to come. Kanila ring binigyang diin ang pagbibigay ng oportunidad sa mga kababaihan bilang bahagi ng kanilang paglago, pagtayo sa sariling mga paa at pagbuo ng pangalan para sa kanilang sarili. Ang daming umaasa sa atin, pero kapag kailangan na yung totoong input natin, nakakalimutan na or hindi na tayo tinatanong. We thrive as women if we give ourselves that space and time to go beyond the nakasanayan. Kaakibat din ng lahat ng ito ang responsableng paggamit ng digital space at paano ito gagamitin habang napananatili ang totoong sarili. Kadalasan anila kasi, dahil sa pressure ng digital world, naaapektuhan na ang kanilang mental health. Do I contribute to the noise of social media or do I contribute to change? I should always be mindful, and it's all about being really intentional. It's not a place for you to look for affirmation. It's not a place for you to define who you are. It's not a place for you to look for happiness or joy. Anila, hindi sapat na aware ka lang sa nangyayari o karapatan mo. Dapat may aksyon at pagbabago. At sa pagdiriwang nga ng ika-115 taon ng International Women's Day sa March 8, ang kanilang paninindigan, ang babae kayang gumawa, mamuno at magtagumpay. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Umani ng batiko sa social media si Senator Jinggoy Estrada matapos ang pahayag sa isang pagdinig sa Senado. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights kaugnay ng paghingi ng Filipino citizenship ng Gilas women prospect na si Elizabeth Means, tinanong ng senador kung may Filipino boyfriend na ba ang atleta. Matapos sabihin ni Means na wala pa, nagbiro ang senador na maaari umanong mag-apply bilang boyfriend si Senator Francis Kiko Pangilinan. Hindi ito nagustuhan ng ilang netizens na nagsabing hindi angkop ang ganitong pahayag, lalo na't may asawa na ang senador at kasabay pa ito ng paggunita ng National Women's Month. Si Elizabeth Means ay isang NCAA Division II player mula sa Westminster University sa USA na nagpaplanong maglaro para sa Gilas Women's 3x3 team. Wala pa namang pahayag muli si Senator Estrada. Naghain ng petisyon para makapagpiyansa si dating Senator Bong Revilla kaugnay ng kinakaharap na kasong malversation na may kinalaman sa umano'y irregularidad sa isang flood control project sa Bulacan. Ang kaso ay sinampa sa Sandigan Bayan kung saan inaakusahan si Revilla at iba pang sangkot na nagkaroon umano ng maling pagwaldas sa pondo ng bayan. Sa kanyang mosyon, hiniling ng dating senador na payagan siyang makapagpiyansa habang dinidinig ang kaso. The court should resolve within a period ng 30 days. So, alam natin na itong charge na to is non-bailable, no? Pero sa ating rules kasi sinasabi na bagaman na non-bailable, kung maipapakita mo na yung evidence of guilt is not strong, bail becomes a matter of right. Nagprotesta ang mga progresibong grupo sa labas ng Department of Justice sa paggunita ng ika-5 anibersaryo ng tinaguriang Bloody Sunday Massacre. Matatanda ang March 7, 2021 na 9 na aktivista ang nasawi at ilan pang naaresto matapos ang umano'y operasyon ng pulisya at militar sa Southern Tagalog. Iginiit nila ang investigasyon at dapat may managot sa mga pagpatay at pag-aresto na anilay kawalan ng hustisya. Samantala, bilang paghahanda sa paggunita ng International Women's Day, nagmarcha naman ang mga kababaihang lider ng World March of Women Pilipinas patungo sa Office of the Ombudsman para ihain ang kanilang reklamo laban kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Kaugnay ito ng mga sexist at di umano'y angkop o hindi angkop na pahayag ng mambabatas patungkol sa aktres na si Ann Curtis sa isang pagdinig. Anila, dapat managot ang mga opisyal lalo't wala umanong puwang ang bastos na pag-uugali sa pamahalaan.
Handang makipagtulungan ng Tau Gamma Phi Fraternity sa mga otoridad para sa investigasyon sa pagkasawi dahil sa hazing ng isang estudyante sa General Trias, Cavite. Ayon rin sa organisasyon, dapat nang sumuko ang mga sangkot sa karumal-dumal na nangyari sa biktimang si Kenneth Alcedo. Tiniyak naman ng DILG sa mga magulang ni Alcedo na pananagutin nila ang mga pumaslang sa kanilang anak. Kilig overload! Nag-uumapaw nga ang kilig ng Blooms dahil sa star-studded music video ng unang kilig ng Nation's girl group BINI. Tampok sa 5 minutong music video ang mga nagagwapuhang aktor na sina Vong Navarro, Gerald Anderson at Richard Gutierrez. At dahil Women's Month, binigyang highlight ang ilan sa mga icon ng industriya na sina Charo Santos Concho, Olivia Lamasan at Cathy Garcia Sampana. Mapapao pag-ibig ka sa awiting to na tungkol sa unang stage ng pagiging in love na tila binabalik tayo sa crush era at ligawan stage. Valentine's gift ng BINI ang awiting ito sa fans at kanilang unang inirelease na bagong kanta ngayong 2026. Pwede nang i-stream at humandang kiligin sa single. Aabot sa mahigit 40 mga bangka ang nakilahok sa taunang Iloilo Parao Regatta Festival sa baybayin ng Iloilo City nitong linggo. Dinagsan ng mga residente at turista ang festival sa karagatan para masaksihan ang makukulay na paglalayag ng mga tradisyonal na bangkang Parao. Nilahukan ng mga mangingisda at bangkero ang naturang event mula sa iba-ibang bayan ng Iloilo. Bukod niya sa bangka, tampok din sa festival ang iba-ibang aktibidad tulad ng cultural performances, pagkain ng lokal na delicacies at iba pa na lalong nagpasaya sa pista sa karagatan. Sa aming pagbabalik sa showbiz, 2 hit serye na gabi-gabing sinusubaybayan sa A to Z Primetime, magpapaalam na. At sa Good Vibes, tinaguri ang grupo ng Mountaineers na nag-viral dahil sa Mount Kamuning muling nagbalik para sa kanilang One Last Climb. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Halos magkakasabay na ngang mamamaalam ang 2 hit serye na gabi-gabing kinananabikan ng mga ka-A to Z sa primetime. Yan ang Roja at FPJ sa Batang Quiapo. Ano kaya ang malalaking pasabog sa nalalapit na pagwawakas? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Sasagarin na ni Liam at Olsen ang pakikipagsagupaan para sa pinakamalaki nilang laban sa mas maaksyon na huling linggo ng kapamilya teleseryeng Roja. Matinding pasabog ang hatid ng Final Escape trailer. Masusubok ang samahan at prinsipyo ng mga karakter ni Donnie Pangilinan at Kyle Echari sa gitna ng tumitinding sigalot laban sa grupo ng hostage takers sa pangunguna ni Emil, ang karakter na ginagampanan ng batikang aktor na si Joel Torre. Kaya naman sa naganap na finale mediacon ng seryeng Roja nitong Biyernes, March 6, isa-isang rumampa sa stage ang powerhouse cast na sina Lorna Tolentino, Janice de Belen, Joel Torre, Maymay Entrata, Kai Montenola, Yasi Pressman at Raymond Bagatsing. Hindi rin mawawala syempre ang mga bida ng serye na sina Donnie Pangilinan at Kyle Echari na talaga namang inabangan at tinilian ng kanilang fans. Ibinahagi rin ng cast ang ilang unforgettable at memorable experience nila sa set, lalo na ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng serye. Yung nakita niyong may bomba sa pier, the reason why it's so memorable is kasi di namin alam na totoong bomba yung puputok. The Roja memorable, amazing actors, amazing crew, amazing production, amazing story. And as Jenny mentioned, talagang nagkulong kami sa lock-in for like 4 or 5 months
Very happy naman si actor-politician na si EJ Falcon sa kanyang pagbabalik serye. Totoo kasi ang ganda ng character. Sabi ko nga, yung character, marami na akong ginawa dating mga teleserye. But yung character ni Lieutenant Marlon Areza, parang naging fan ako ng character niya. Very thankful ako sa Dreamscape at sa lahat ng mga taong nandyan. Sa huling linggo ng Roja, mailigtas kaya ni Liam at Olsen ang mga natitirang hostage? Ang buwis buhay ng mga tagpo, tutukan sa maaksyong pagtatapos dito sa A to Z Primetime, Lunes hanggang Biyernes, 8:45 p.m. Samantala, matinding bakbakan rin at makapigil hiningang aksyon ang inaabangan sa nalalapit na pagtatapos ng FPJ's Batang Quiapo. Sa trailer, ipinasilip ang malapelikula at mas pinagandang action scenes, kung saan sunod-sunod ang bakbakan ni Tanggol laban sa pinakamatindi niyang kalaban na si Rigor. Magkakapatawaran kaya o mortal na magkaaway hanggang sa huling bala? Kaya naman huwag nang bibitiw sa mga eksena gabi-gabi at samahan si Tanggol sa kanyang nalalabing laban. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Nakaakyat na ba ang lahat? May pahabol na climbing summit experience kasi ang isang grupo sa tinaguriang Mount Kamuning, ang sikat na footbridge sa Quezon City. Sa post ni Albert Labrador, final farewell nila ito matapos anya ang 7 taong kalbaryo ng mga taong tumatawid sa EDSA para sa pagkataas-taas na daanan. Nakakostum pa sila ng animoy mga astronaut. One last climb yan. Matatandaang binuksan na kasi nitong March 5 sa publiko ang bagong walkway sa Kamuning Station para sa convenience ng marami. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa energy historian na si Daniel Iergin. Ang sabi niya, ramdam ng mga consumer araw-araw ang pagtaas ng presyo ng langis sa bawat patak nito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!